Alright, let's go to the hot subject. Okay, yung mind conditioning na si Sara Duterte, ang ating Vice President, ay wala daw katalo-talo sa susunod na presidential election, ay it's a hoax. Hindi na ho mangyayari yun. Talo na siya, okay? Hindi na ho ganun kalakas yan. Okay, I know maraming mga ano dito, kakaroon dito ng debate at dalawang istorya yan eh. Marami sila mga paniwala, especially, alam naman natin nung from the past, pag nagsama-sama yung person ng mga unitives, at saka itong merong mga SD card issue, okay, ay talagang, at saka yung mga bobo tante, yan, okay, so, yan ay subject din na very challenging sa isipan ng ating mga kababayan. Okay, paano nyo mawawala yan. Okay, parang premature na ano, na wala, parang cancer na daw yun. Okay, anyway, meron tayong kasagutan sa bagay na yan. Okay, let's break it down. Okay, lately, itong issue sa West Philippine Sea, pagiging makapili, at higit sa lahat, ang mga Duterte ay binaon sa kahirapan ang Pilipinas. Binaon tayo sa utang. Yung 14 trillion, ang may kasalanan nun ay ang Duterte. Okay? Yung confidential fund ay siguradong hindi na mawala sa isipan ng mga tao yung isyong yan. At ite-take advantage siya ng mga against sa mga Duterte. At talaga napakasagwa nga naman, okay? Maraming mga tinapyasan na na budget, at yung confidential fund ay pinagkaisahan ng mga sip-sip na pagkaloob sa kanila. So, puro very out of proportion talaga ang nangyayari, at aping-api ang mga tao. Anyway, merong very challenging din na meron tayong mga social media na may budget sila na ipagtanggol yung mga mali, yung sarili nilang interest. Meron sila mga vlogger na bayadan eh. Okay? So, pero ang mga Pilipino naman ay hindi tanga. Alam naman ng mga Pilipino kung sino ang makapili, kung sino ang maka-China. So, yun ang yun ang magpapabagsak kay Sara Duterte. Okay? And nabanggit natin na merong rapid tulpo na siya ang mananalo sa susunod na eleksyon, gawa ng nasa kanya ang simpatya ng mga mahihirap. Okay? So, yung SW nasa kanya at saka mga mahihirap. So, doon nadalo si ERAP yung slogan para sa mahirap. Although may mga challenge ngayon ng mga sophisticated na mga pandadaya, at saka yung mga meron silang mga vlogger na talaga nagpapaaso, okay? So, yung social media ang mahalaga. So, yun ang ginamit din ni Marcos nung araw na nung natalo siya kay Lenny ay tuloy-tuloy ang campaign niya. So, doon napatunayan na ganun kalakas ang social media sa mind conditioning, okay? So, ngayon, para masuportahan natin itong ating mga pahayag na si Rapi Tulfo ang number 1 na ngayon, hindi na si Sara Duterte, ay kukuha tayo ng mga data para sa bagay na to, okay? Alright, marami tayong mga question na kailangang i-challenge natin, okay? Paano mo mapipigilan ang mga bobo tante? Yun! Okay, we learn na pag nagsama-sama yung grupo ng mga unit teams ay talagang ma-overpower nila yung mga pera, mga hakutan, yung mga not mentioning yung SD card. It's all about money, pera, okay? So nung nakaraan yung kung anong inilagay nila sa mind conditioning, yun ang lumabas. So anyway, isingit ko lang ito ng madalian para magkaroon kayo ng idea na talagang kasi na-predict naman natin nung nakaraan na pag natapos tong eleksyon na to ay maglalabasan yung mga anomalya, okay? Dahil meron mga hindi happy. Yeah, so yan, nadidiscover na ngayon yung mga SD card at saka yung mga pandaraya, naglabasa na. Medyo talagang puzzle na puzzle to nung mga nakaraan, okay?
nung nakaraan na eleksyon, tingnan niyo ha, tingnan niyo lang to ha. Ang expectation dito ay tatlong hati. Tatlong hati yan, okay? Dahil, I don't think na si Pacquiao, si Senator Pacquiao ay kaya niyang pasikipin ng kalye pag nagrarally sila. So, alam natin na wala yan. Okay? Etong si Papilo Lacson ay I don't think na magkakaroon sila ng malakas na boto dahil wala naman nasama sa rally. So, tatlong kulay lang yan. Mahati. Okay? Isang blue, pink, at saka pula. So, yun na nagpapasikip na kasada. So, dapat 30% yung mga yun. Yun ang expectation. Although, may naninira sa mga Marcos na marami daw hawat sa bayaran. Siyempre, kung hawat at bayaran ka, pera ka laang. Pero, doon sa balota, iba ang susulat mo. So, ganun pa man, ay we recognize ang mga Marcos dahil meron silang solid north at saka nung lumabas siyang vice president, ay meron siyang, ano ba yun? Kung mga mahigit na 10 million votes. So, meron siyang, talaga, baseline. Okay? So, ang Lenny, hindi mo pwedeng dayain dahil nung last election, meron silang, I don't know, that 16 or 18 million. So, kailangan andoon yun. Kung magpo-program ka sa SD card, wag mong pabababain doon. So, anong nangyari? Di ba, after 6 years, supposed to be mas mataas sa 16 million. Ano nangyari? Di ba? Kasi ang dami ng mga bata, ang daming dagdag na botante nung after 6 years. So, doon pa lang makikita ninyo, bakit kay Isko Moreno ay mas mataas ang bilang ni Pacquiao at saka nitong si Lacson. Natalo pa sa Maynila. So, doon kinuha ang boto, yung 20,000 na mabili. So, ano yun nagawa na yung numero. Okay, para hindi halata. Si Robin Padilla, nilagay agad sa number 1. Siyempre, para yung, ibobotong ba yung mga recycle ng mga dati ng mga nakulong, sina Estrada, sina Revilla, para hindi halata, ilagay mo na ang mga Pilipino ay hindi advanced citizen na ganun pa rin. Kaya kailangan ilagay mo si Robin Padilla at i-blame nila ang mga bobotante. Bobotante talaga. Parang ganun ang magiging istorya. So, yun ang program ng SD card. Kaya nung nag-predict sila, nung sa sunod sa census, yun na ang mind conditioning na tinatawag. Okay? So, dadayain na nila. So, hindi nyo ba nakikita? Napaka-perfect ng pagkakagawa Kay Lenny, hindi nila pwede pababain ng 16 million. Ang boto. So, kailangan dikit doon. Si Isko Moreno ay, kahit na nagsisikip ang kali kay Isko Moreno at napakalakas niya, actually, si Isko Moreno ang threat inalisan ng boto. Merong mga sa Mindanao, ang taas ng ng rate ni Isko Moreno pag nag-rally kahit sa sulok ng Mindanao sa Bisaya, talagang napunta ang mga tao. Pero in the last minute, may mga nag-back out na ng mga leader. Okay? Nabili. Okay, at yung mga nag-back out na leader, lahat ay talo. Pero dahil nga mali yung ginawang yun dahil yung mga solid Isko supporter ay yung pa rin ang binoto. Kaya lang, nasayang naman yung binoto nila dahil hindi rin naman pala hindi rin naman pala mabibilang ng SD card. Kasi nga nakaprogram na. Anyway, isang subject yan. So, babalikan muna natin to si babalikan natin tong si Rapid Tulfo. Senador Rapid Tulfo, kailangan maging presidente nito. Okay, wala makakatalo sa karisma ni Rapid Tulfo at saka yung kanya talaga ay may resibo na. Sabi nga ni Isko, okay? Sabi nung panahon ni Erap para sa mahirap daw So, doon nanalo si Erap. Sa dami ng bilang ng mahirap at dumami pa ngayon ng mahirap at malakas pa siya sa OFW, ay talaga landslide itong si Rapid Tulfo. Okay? At si Sara Duterte sa mga pangyayari, again, ay talaga wasak na wasak. Okay? Dahil ang mga Duterte, binaon sa kahirapan ng mga Pilipinas at saka sa galit. Pero mo 30,000 namatay, gano'ng kadaming pamilya doon na against. Right? Kung sa mga
kung malakas man sila sa military at bigyan nila ng benefits, hindi lang naman yun ang sektor ng gobyerno. May mga teacher, may mga ang dami mga government sector na tinapyasan tinapyasan pa ng budget. Okay, at saka wala silang retirement na katulad ng military. So, bawas boto talaga. So, imposible manalo ang Sara Duterte. Plus, ito pang issue sa West Philippine Sea. I don't know, okay? So, pero hindi daw problema yung mga bobotante, okay? So, yun ang tanong, I'm sure na tatanungin ninyo, ay itong problema sa mga bobotante. Very challenging yan. Actually, yung mga sophisticated SD card, mas problema ho yun, okay? Yung nakaraan, di ba, may mind conditioning kung anong inilabas nila, parang doon na lang nila inilagay, okay? So, yung mga pagrarally na kailangan pakita nila, magbayad sila para makita ng malakas. Madami din tao. So, magbabayad ka, maghahakot ka para makasabay. Actually, tatlong grupo lang ang malakas noon pink, red, at saka yung blue. Magtataka ka sa blue, hindi bumabayad, hindi walang pera, pero nagsisikip ang karsada, ang dami, kahit sa Luzon, Bisaya, at saka sa Mindanao. Okay? Pero nawala ang boto, wala namang hindi naman nagsisikip ang karsada sa rally ng mga Pacquiao, sa rally ng mga Lacson, pero mas mataas ang boto nila kaysa blue. Yun! Halatang halata di ba? So, halatang halata na nakaprogram na si SD card. Kaya minsan, sinisisi natin ng mga bobotante, parang parang naging na rin yun, pabor pa sa sa pandadaya. Although meron talagang percentage sa mga bobotante. So, at nagagamit lang natin yung mga bobotante dahil sa kahirapan, dahil pumupunta sila, pero hindi naman binoboto ng mga yun Hindi ako naniniwala na yung mga, kasi kaya pumunta sa rally, hinakot, sa hirap ng buhay, bigyan ng pera, pero yung mga may puso pa rin, hindi tayo naniniwala. At ako'y mas naniniwala dito sa SD card.